Okay, alright. Ikaw tayo sa kinpauganap for the day, guys. Bago natin pisahan yung ating update, ay gusto ko lamang po magpasalamat sa inyo sa mga suporta ninyo sa ating YouTube channel. Bago natin pisahan ng lahat, ay gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating YouTube channel. Pasok! Intro. Okay, alright. Dito na tayo, guys. About sa kinpauganap for today. Ito ay yung dito sa ating legit na forces ay nominado sila Kim Chiu saka si Paolo Avellino sa PMPC 38 Award sa 2025. Sunod-sunod naman po ang pagkanominado ng dalawa dahil sa kanilang kagitingan. Ay dito natin mapatan po na nominado sila sa lahat ng kanilang lalanan. Gaya po nito, guys. Gaya po nito. Si Kim Chiu po ay nominado bilang isang Best Female Host of the Year, Best Female Actress of the Year, dahil dun sa lang at dahil dun sa Showtime naman din. At higit sa lahat, ang dami na din naging nominado sa kanya. Sila po ni Paolo Avellino. And at the same time po, si Paolo Avellino din, Best Actor of the Year, Best TV Drama Award of the Year, at marami pa pong iba. Ayon dito sa ating mga nasalap na balita, ay hindi daw mapapaniwala ang tandem ng King Pao na kung saan ay halos nominado sila sa labas at sa loob ng industriya na kung saan po ay sa dami daw ng naging katandem ni Kim Chiu, guys, si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu lang po yung nabiyayaan na nominado sa lahat ng mga awardings na nakukuha nila sa mga 2028 awards at saka 2025 award at saka 2024 awards para sa mga showbiz na kagaya nila. Ito, guys, ito yung parang napakasarap sa pakiramdam dito. Kasi sila si Yan Lim at saka si, which is comparing pero not compromising, okay? Dito, kila si Yan Lim at saka si Kim Chiu, di ba nagkatandem naman sila sa Mr. Right? Yun yung kanilang first na movie na nagkatandem sila at sila na natay. Wala ba kayong napapansin? Dahil, pansin po kasi ito. Ako na mismo itong nagsasabi kasi ito kasi yung pansin ko sa lahat ng mga movie nila Kim Chiu at si Yan Lim. Parang hindi naman sila nominado eh. Kumbaga lang is for the sake lang na may movie sila or for the sake lang na may makatampal sila. That's the reason why lang. Pero yung about dito, guys, na yung nominado sila, dito mo makikita na yung ang trabaho talaga sa kanila is napaka-professional nila. Ayun nga dito, sinasabi nga ng mga iba dito na bakit ngayon lang daw nagkaroon ng PMPC 38 Award na puro laman daw ng mga award na yun ay ang laman daw ng nominado na yun ay sila Kim Chiu at si Paolo Avellino. Yun ba ay dahil ba sa sikat sila or sa tagal na ng movie na rin lang bakit ngayon sila nagkaroon ng nagka-nominate ng ganon? That is the question behind the sequel ng mga alam mo na mga yung gitera dito dahil they keep on asking why ba? Bakit ngayon lang daw magkaroon or sa tagal na daw ng Vinland? Bakit
Ngayon lang daw naging nagkapopok yung nominado yung dalawa. Is it that you are asking about the parang sinasabi kasi dito guys is she's asking about how something can treat or how they can push behind that limit above dun. Dahil kung tutuusin natin guys, hindi naman kasalanan yung dua kung bakit sila nominado eh. Kundi kaya nakikita naman ng mga iba or yung mga gumagawa dyan na event na talagang patok na patok yung kanilang movie. Hindi naman kurasado na sila nagsasabi na kailangan nyo kami i-nominate dahil kami ay ganito or kami yung pinakasikat. At higit sa lahat ay artista kami. Kami yung tinitingala ng tao. Hindi naman ganun yung point nila dito. At saka wala naman ganun, guys. Kaya ang sabi dito is just only for the event na nakilala yung dalawa sa kanila pahusayan. Kasi if you are ayon dito and this is also my own opinion, if you are nominated in that event on some of the awards, which means nakilala nila yung kahusayan sa larangan ng showbiz. Ganyan po yun. Yan po yung point nito guys. Kaya, hintayin na lang po natin kung ano yung progress ng mga nominee at kung sila po ay mananalo sa voting process. At yan po ay abangan natin. Sana naman sa mga tao dito na sumusubaybay din sa kanila at sumusuporta ay pa-shout out po sa mga senior citizen dyan na sobrang mahal na mahal po sila dahil sila po yung sa mga dami ng mga viewers ko. Sila po yung na-appreciate ko kasi tinitignan ko yung mga timelines ko ba. Nakikita ko dito kung ilang taon na or sino na yung mga nanonood at salamat na po may mga senior citizen ako dyan na fans at pakishare naman po guys para naman ay makatulong din po kayo sa atin. Eto guys, balik po tayo dito. Sorry, may medyo ubo ng konti kasi gawa ng lamig ng panahon. Eto guys, balik po tayo dito. Sa mga fans po na mga King Chu dyan, Kim Po fans, nananawagan po ako sa inyo dahil para iboto naman ang mga Kim Pao at para makuha po nila yung mga awards. Dahil deserve po nila makuha yung mga awards na yun. At yun po ay talagang deserving sila sa isa't isa. We get that news. Kumbaga is we show everything and they show us everything. What we deserve also. Kaya po, sana naman guys ay makatulong din po tayo sa kanila dahil ng pasimpleng pagboto lang po. At yan po ay abangan natin sa lahat-lahat. Tatakol naman po tayo sa mga ibang issues na patungkol na naman po sa Kim Pao. Ito din guys, dati na palang mga fans ni Kim Chiu at si Paolo Avellino ay pinag-effortan nila na i-compile lahat yung mga videos ng Kim Pao. Ayun, you know guys, hindi ko naman sinasabi na masyado tayong palito Ayon dito sa ating legit na sources kaya pala na-nominate yung dalawa kasi nga po sa tulong din pala ng mga fans na nag-promote sa kanila at sa yung mga ginagawa nilang compilations sa kanilang videos, dun din pala, isa din pala yun na kumbaga score para sa kanila. At ito din na, yung may kasama silang artista sa show na kung saan po is bakit daw si Kim Chiu at si Paolo lang daw yung nonomini samantala kasama din daw siya sa linlang. You know guys, ito yung masasabi ko lang dito. You know guys, some of the artista na kagaya din nila is parang sobrang inggit sa kanila kasi in behalf of saying thank you for them, they cannot, hindi sila ma-approach or hindi sila yung tao na
Yung maluwang yung pag-iisip ba? Kasi ang iniisip kasi ng mga ito, yung kapwa din nila Patis tayo dito sa ating mga legit na sources. Nung nalaman na nominee na naman ang Kim Pao ay parang ang rason daw dito, rason daw is bakit ang Kim Pao lang daw yung na-nominee? Samantala kasama daw Milako. Kasama daw sila sa Dinlam. At kung manomini man ang Kim Pao, bakit wala daw sila? Ito hindi naman lahat ng mga awardings na program or event ay lahat yung nasa set ay manonomini sila. Wala namang ganun. Alam mo, suntok sa buwan kasi yung sinasabi ng actress na Foy. Kung tupusin natin. Ay kasi suntok sa buwan kasi ang tina-target niya or ang hinahanap niya is yung parang yung pakiramdam mo yung siya na lang. Parang ganon. Yung siya na lang ang kumbaga is kailangan kung mayroon kung nasa show din siya or series din siya saka nominate yung kasama niya dapat mayroon din siya. Parang ganon. Suntok sa buwan niya. Yun yung pagkaintindi ko dito sa kanya. Kasi isipin nyo guys na bakit kung manomini man yung kasama mo, ibig sabihin, nakitaan sila ng mga potensyal at saka siguro ikaw pa kailangan pa mag-practice. Yun yung, di ba? Yun talaga yun yung dahilan na kung bakit bihira lang yung nanonomini sa mga awardings. Kasi nga, bago ka naman nanomini, manomini pa lang, ay panoorin nila muna yung mga reaksyon ng mga fans dyan kung talaga yung pagbibidahan mo dun ay talagang kakaiba ba or may talent ka nga ba, may potential ka nga ba. Parang ganun kasi yun guys kasi mararamdaman mo sa mga fans kung sino yung talagang best actor of the year dyan. Hindi lang yung best o ano mga klaseng kanya guys. Walang ganun. May itong si actress na ito, sinupalpal din pala itong ng kasama nila Pao Rovelino sa si Kim Chiu guys. Sabi daw sa kanila, pabutihin mo kasi para manomini ka din na kagaya nila. Huwag yung ganyan. May epal ka na naman. Yan daw yung sabi sa kanila guys. Pero, dahil nga dyan guys na parang lugmok ang tita din yung pinagsabihan daw. Tapos ang sabi, after na po nagsabihan siya guys. Alam niyo ba yung kanyang pinagsisiwalat sa Facebook niya, sa Instagram niya? Buwa na naman siya ng cryptic post. Yung pagka-cryptic post niya na ginawa niya is para lang masira ang Kim Pao. Pero nakakaduda, Nakakaduda. Kasi ang daming mga netizen po ang magsasabi na paminsan-minsan yung mga galawan na ganyan is nakakaduda talaga. Is it that one is very rare? May real about it? May kumbaga sabi nga dito sa mga vlog natin na baka nagkamali daw yung legit na sources natin kasi iba-iba daw yung vlog natin ba hindi daw magkaparehas. You know guys, we have our ipa, intindi ko lang sa inyo to. Sa mga hindi po nakakaintindi at sa mga nagtatanong bakit ganyan yung mga vlogs ko. You know guys, we have our different content creator na content. May mga content tayo na maganda na kung saan po ay yung mga kaganapan sa kanila. Yung puro lang maganda. Yung wala nang negatibo dun guys. Pero may mga content din tayo na kinukuha din natin yung mga negative sides. Para sa ganon ay magiging papas tayo sa lahat. That's the real point kung bakit some of my contents ay kumukuha ko sa mga negative sides. Kasi nga, halos lahat ng mga positive sa content kasi ng mga iba ay hindi na lumalabas yung mga negatibo at wala na tayong nalalaman, di ba? So sa aking content kasi, yung mga bako makusal ay yung mga baho ng mga artista na hindi pa naman lutang, hindi pa naman
nalalaman ng mga iba. Yun po yung sa akin nito guys. Yun yung mga kilo-content ko paminsan-minsan. To let audience, sa mga audience natin dyan, to let them know na hindi lahat ay magaganda. May mga time din na sila din po ay may mga baho. Kaya yung sinasabi nila bakit daw wala daw picture, bakit daw walang ganito. Of course guys, baho nga yan eh. Hindi nga pwedeng ilabas sana yan. Pero sa atin kasi gusto ko lang mas ipatas lang tayo. Kasi nga po, pag patas naman tayo, ay marami din nanonood dyan. At saka maging honest lang tayo. Okay na po, sapat na po. Pero sa mga nasasabi na o ganito, ganyan, mga kasinungalingan, huwag po kayong manood. I encourage you na huwag kayong manood kung ang mga comment naman ninyo is for fake news, for ganito, ganyan. Huwag nyo na lang mong panoorin. That's my real score sa mga buzzers natin dyan. Wala naman sa pilitan nito guys sa panoorin ninyo ako eh. Yung mga gusto lang po, yung mga gusto lang po manood sa akin hindi po yung mga buzzers dyan na kung ano-ano lang yung sinasabi. Kaya sa mga fans natin dyan na nanonood sa atin magpapasalamat po ako sa inyo kasi nagbigay po kayo ng tulong sa atin guys. Sa mga may mga YouTube din dyan, paki-comment nila po yung YouTube nyo guys para magtulungan po tayo. Dahil dito guys is sa malaking tulong din po to para sa atin, di ba? Ito tayo guys, balik tayo din sa topic mo kung saan po ay para nung dismayado daw si actress sa sinabi at kasi siyempre inefalan. Umepal kasi siya eh. Umepal, sabi pa nga daw nilito guys every time kasi may favoritism. Kung nga, pansin namin yan sabi daw ng kaibigan. Pero dito nasa anong mini na sinasabi, may kumbaga is hanapan ka daw muna ng the best character dyan ba o ka daw ng manong ni. And yung sabi sa kanya, which is, I don't know guys if that is real true. Kasi yung mga legit na sources natin is mas malala pa dyan yung sinabi. Pero, we just, kumbaga is, ilit na lang natin ng konti. Para naman, itong sa actress na po is mabuhayan ng konti. Para ba, yung ganun na style. Eto guys yung atin dito. Napabilib ba kayo sa ginawa ng Kim Jong-un sa Pablo Avellino sa lahat ng kanilang mga movie? Kasi kapag marami kasing naiinggit sa iyo, mas maraming nanonood sa iyo at mas sumisikat. Kaya yan yung reality to for dito guys. Kung maraming nanonood sa iyo, ibig sabihin sikat na sikat ka. Marami ring nanonood sa iyo, ibig sabihin love ka ng mga love ng mga tao. Diba? If you believe in the terms na love ka ng mga tao, yan na yung sinasabi sa iyo na may potential ka sa showbiz. Kaya ito guys na ang daming nang babas sa Kim Pao at ang dami ring nakakagusto sa kanilang movie. Kaya nga po, ang dami din mga basers sila, di ba? Ang dami na sa kanila. So, ibig sabihin yun, pag ganyan na terms, mahal na mahal sila ng mga tao. Sobrang mahal nila ang mga Kim Pao. Kaya na, tingin natin dito guys is parang si Paolo Avellino is ayaw na nang bitawan si Kim Chiu. Sa tingin nyo guys, si Kim Chiu ba ay magbigay pa ba yan ng lugar 1 sa kanyang puso or magana pa ba yan ng mga iba? Sa tingin nyo guys, which one is it? You choose better. Kasi if you choose better than that way is na-appreciate natin yan, di ba? If you choose better naman in the other way na yung kung ano na lang na terms, it's your own opinion guys. Pero yung para sa akin kasi, mas pabor ako dun kay Kim Chiu na hindi na niya bibitawan si Paolo Avellino. I love the way how Kim Chiu treat Paolo Avellino as a real husband. Yun yung gusto ko dito guys. Yun yung pinapahiwatig ko dito. Kaya sabi ko nga is grab the opportunities kasi opportunities not once only had
Hanggang dito na lang po yung ating content. Guys, maraming salamat. At God bless po sa ating lahat. Sana nagustuhan ninyo ang ating content. Maraming salamat again. At sana wag naman kayo mag-skip sa ating YouTube channel. God bless po.